Isipin mo ang isang kaaway na sobrang laki at sobrang nakakatakot. Isang nilalang na kahit si Moises, ang propetang personal na pinili ng Diyos, ay kinailangan pang palakasin ng Diyos para hindi siya matakot at mawalan ng lakas ng loob. Hindi basta ordinaryong higante ang nilalang na ito. Ang kaaway na ito ay may pangalan, may trono. Ibig sabihin, nagmula ang kanyang lahi sa mga higante na matagal nang kinatatakutan sa mga kwento ng Biblia. Ang kanyang pangalan, Og na hari ng Bashan. Si Og ay hindi lang kilala bilang isang makapangyarihang pinuno. Siya ay itinuturing na huling natitirang higante ng Old Testament. Isang direktang inapo ng mga Refaim, isang lahi ng mga nilalang na matagal nang bumabalot sa takot at misteryo. Marami ang nakarinig ng pangalan niya, pero kakaunti lang ang tunay na nakaunawa kung bakit kahit ang pinakamatapang na mandirigma ay nanginginig sa kanyang presensya. At ngayon, malalaman mo na kung bakit ang laban kontra kay Og ay hindi lang basta pisikal, kundi spiritual din. Maghanda ka dahil bubuksan natin ang madilim na lihim sa likod ng huling higante ng Old Testament. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Mula sa pinakalumang bahagi ng banal na kasaysayan, may isang pangalang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw bilang simbolo ng sobrang lakas at hindi pangkaraniwang banta, at siya si Og. Ang mismong kahulugan ng kanyang pangalan sa Hebreo ay may kinalaman sa pagiging napakalaki at hindi ito simbolo lang o exaggeration. Literal itong paglalarawan kung sino siya. Si Og ay hindi isang normal na tao na naupo sa trono. Siya ang hari ng mga Amorite, isang makapangyarihang grupo na nanirahan sa lupain ng Kanaan. Mga taong nabanggit na sa Biblia mula pa sa panahon ng mga patriarka. Pero hindi lang sa politika o sa hukbo na mukod-tangi si Og. Ang tunay na dahilan ng takot sa kanya ay ang dugo na dumadaloy sa kanyang katawan. Siya ay inapo ng mga Refaim, isang sinaunang lahi ng mga higante na sinasabing gumala sa mundo bago pa man ibigay ng Diyos ang kanyang mga pangako kay Abraham. Ang mismong pag-iral ni Og ay parang buhay na paalala ng isang mas malalim na laban. Isang labanan sa pagitan ng ordinaryong tao at mga nilalang na ang pinagmulan ay nakaugat sa pinakamaagang misteryo ng kasaysayan. Pero ang kwento ng higanting ito ay hindi magtatapos sa karangalan. Ang kanyang pagbagsak ay malinaw na nakatala sa kasulatan. Naganap ito sa isang lugar na tinatawag na Edrei, isang tuyong lupain, tahimik at parang may bigat ang hangin. Ayon sa maraming iskolar, ang Edrei ay matatagpuan sa lugar na kilala ngayon bilang Dara, Syria. Doon naganap ang tagpo na magbabago ng takbo ng kasaysayan. Doon hinarap ng hukbo ng Israel sa pamumuno ni Moises, si Og, at ang kanyang mga mandirigma. At malinaw sa kwento, hindi ito karaniwang labanan. Isipin mo ang eksena. Isang hukbo ng mga tao, kaharap ang isang higanting hari na may reputasyon ng pagiging halos hindi mapapatay. Natural lang na manginig ang puso ng tao sa ganitong tanawin. Kaya hindi lang tapang ang kailangan noon. Kailangan nila ng katiyakan na ang Diyos ay kasama nila. Hindi aksidente na mismong si Moises ay nakarinig ng tinig ng Panginoon na nagsabi ng mga salitang kayang magpatatag kahit sa pinakamahina. Ayon sa Panginoon, huwag kang matakot. Sa kabila nito, ang anino ni Og ay hindi agad nawala matapos ang kanyang pagkatalo. Sa halip na natili ito sa alaala ng maraming bayan, hindi lang sa mga kwento ng Biblia, kundi pati sa panitikan at imahinasyon ng tao sa loob ng maraming siglo. Isa sa mga muling bumuhay sa kanyang imahe ay si John Milton. Sa kanyang bantog na akdang Paradise Lost, inugnay niya si Og sa mga Nephilim, ang mga higanting isinilang mula sa pagsasama ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao, gaya ng inilalarawan sa mga unang kabanata ng Genesis. Dito muling nabigyan ng lakas ang pangalan ni Og, parang isang malayong eko. Paalala sa sangkatauhan na may mga nilalang na minsang umiral na lampas sa normal na limitasyon ng katawan ng tao. Kung susundan natin ang takbo ng kasaysayan sa kasulatan, dadalhin tayo nito sa bandang 1440 BC, panahon kung kailan pinangungunahan pa ni Moises ang bayan ng Israel patungo sa lupang pangako. Sa panahong iyon, ang mga Amorite ay isa ng organisado at matibay na grupo. Isa silang mga taong nagsasalita ng Semitic language. Meron na rin silang mga pinatibay na lungsod. May sarili na silang tradisyon sa digmaan. At higit sa lahat may isang hari ang mga Amorite na kinatatakutan ng marami. At ito si Og, ang hari ng Bashan. Hindi lang siya mandirigma, siya ang mismong larawan ng banta. Isang higante sa gitna ng mga tao. Isang hari na parang dala ang bigat ng sinaunang panahon
at ang lakas ng maraming henerasyon ng mga mandirigma. Kapansin-pansin din na ang kwento ni Og ay hindi lang umiikot sa iisang relihiyon. Sa tradisyong Islam binabanggit din siya. Inilalarawan bilang isang lalaking halos 13 feet ang taas. Ibig sabihin ang alaala ni Og ay hindi lang nanatili sa mga pahina ng Biblia. Umabot din ito sa Quran. Parang sinasabi ng kasaysayan na hindi siya basta mabubura. Iba't ibang kultura ang nag-ingat ng kanyang kwento na tila ba imposible siyang tuluyang mawala sa alaala ng sangkatauhan. At kung may magduda pa sa tunay niyang laki, malinaw ang patunay ng kasulatan. Sa Deuteronomy chapter 3 verse 11, binanggit ang kanyang kama, isang detalye na hindi pangkaraniwan. Hindi ito ordinaryong kama. Ito ay gawa sa bakal at may sukat na 9 cubits ang haba at 4 cubits ang lapad. Sa modernong sukat, katumbas ito ng humigit kumulang 13.8 to 14.8 feet ang haba at mga 5.9 feet ang lapad. Isang higanting kama para sa isang higanting katawan. Hindi lang nito sinusuportahan ang laki ni Og. Simbolo rin ito ng laki ng banta na hinarap ng bayan ng Israel. Isang banta na mismong ang Diyos ang humarap sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Hindi mahirap isipin ang reaksyon ng mga Israelita. Isang lalaking parang mas bagay sa alamat kaysa sa totoong buhay. Isang presensyang sobrang laki na, kahit ang pinakamatapang ay nanginginig. Isang hari na ang kama mismo ay naging tahimik na saksi sa kanyang kapangyarihan at kalaunan sa kanyang pagbagsak. At ang pagbagsak na yon, sa harap ng kapangyarihan ng makapangyarihan sa lahat ay naging isa sa mga hindi malilimutang sandali sa kasaysayan ng Israel. Sa lahat ng higanting binanggit sa Biblia, kakaunti kung meron man ang maihahambing kay Og pagdating sa laki at impluensya. Hindi lang siya hari ng mga tao, isa siyang labi ng isang nakalimutang panahon. Isang eko ng sinaunang mundo bago ang baha, noong ang mga higante ay sinasabing naglalakad pa sa lupa at humahamon sa plano ng Diyos. Ayon sa Biblia, si Og ay kabilang sa mga Rephaim, isang pangkat na palaging inuugnay sa takot at dilim. Mababasa ang kanilang pangalan sa ilang bahagi ng kasulatan, gaya ng Deuteronomy chapter 3 at Genesis chapter 14. Sa bawat banggit, iisa ang tema. Isang sinauna at mapanganib na lahi ng mga higante na tila lampas sa normal na unawa ng tao. Hindi lang sila kilala sa laki, kilala rin sila sa misteryo. Sa paniniwala ng ilan, ang mga Rephaim ay parang mga nilalang na halos alamat na, malalakas, nakakatakot at nagmula sa panahong matagal nang lumipas. Mas lalong nagiging kakaiba ang lahat kapag tiningnan ang kahulugan ng salitang Rephaim sa Hebro. Sa ilang paliwanag, ang ibig sabihin nito ay mga patay o mga patay na naglalakad, isang nakakatindig balahibong ideya. Ito ay may kaugnayan sa paniniwalang ang mga higanting ito ay dapat nang nalipol noong baha, tinangay ng tubig bilang parusa sa kanilang katiwalian. At gayon pa man tila bumalik sila, muling nagpakita, nagpatuloy kahit hindi na dapat. Kaya sila itinuring na parang mga buhay na labi ng isang hatol na hindi tuluyang nagwakas. At sa kasulatan, si Og, hari ng Bashan, ay inilalarawan bilang isa sa mga huling kinatawan ng lahing yon. Isang buhay na eko ng mga higanting tila binura na sa plano ng kataas-taasan. Ang kanyang pamumuno sa mga Amorite, mga inapo ni Canaan, ay hindi lang usaping politikal. Ito rin ay simbolo ng huling pagtindig ng isang sinaunang kapangyarihan bago ito tuluyang bumagsak sa harap ng Diyos. Para bang sa likod ng trono ni Og ay may mas matandang puwersang nagtatago, isang sinauna at halos primal na lakas na patuloy na lumalaban sa pagsulong ng plano ng Diyos. Noong panahon pa ni Abraham, ang lahi ng mga Rephaim ay unti-unti nang nawawala. Dumarami ang namamatay at ang mga natitira ay nagkukubli na lamang sa mga lambak at kabundukan. Pero kahit halos maglaho na sila, nanatili pa rin ang takot sa kanilang pangalan. At pagdating ng panahon ni Moises, kakaunti na lang ang natira. Sa iilang iyon may isang namukod tangi, si Og. Hindi lang siya higante, para siyang buhay na labi ng isang napakatandang panahon, parang huling bakas ng isang mundo na matagal nang dapat naglaho. Ang pangalan ni Og ay hindi lang nababalot ng hiwaga sa Biblia. Lumilitaw rin ito sa ilang mga sinaunang sulatin na wala sa kanon. Sa mga natuklasang Dead Sea Scrolls, binabanggit ang isang apokripal na akda na kilala bilang The Book of Og, King of the Rephaim. Bagamat pira-piraso at puno ng tanong ang tekstong ito, may ipinapahiwatig ito na ang kwento ni Og ay mas matanda at mas madilim kaysa sa karaniwang alam ng marami. Mas lalo pang lumalalim ang hiwaga kapag tiningnan ang mga sinaunang tradisyong Hudyo. Sa ilang rabbinic legends, inilalarawan si Og bilang isang nakaligtas mismo sa baha.
Ayon kay Rashi, isang kilalang rabay, si Og ay nakiusap kay Noe na iligtas siya noong dumating ang baha. Hindi raw siya pinapasok sa arka, ngunit pinayagan siyang kumapit sa labas nito habang bumubuhos ang galit ng mga tubig sa mundo. Habang ang daigdig ay nilalamon ng baha, si Og ay sinasabing pinapakain sa pamamagitan ng maliit na butas ng arka. Hindi ito bahagi ng opisyal na kasulatan, ngunit ang kwentong ito ay paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang tradisyong Hudyo. Sa mga alamat na ito, si Og ay inilalarawan na nabuhay ng libu-libong taon. Nasaksihan niya ang pag-angat at pagbagsak ng mga sibilisasyon. Isang nilalang na parang halos immortal, nabuhay hanggang sa panahon ni Moises. Isang mandirigma na sobrang tanda na para mabuhay pa, pero sobrang lakas para basta na lang ipagsawalang bahala. Sa ganitong larawan, malinaw na si Og ay hindi lang hari. Isa siyang presensyang tila lumalaban sa takbo ng panahon. Isang buhay na saksi sa mga hatol ng Diyos noong sinaunang panahon. At isang hadlang sa ganap na katuparan ng layunin ng Diyos sa lupa. Para siyang huling bakas ng isang mundong minsan ng hinatulan. Ngunit matigas ang ulo at patuloy na bumabalik. Sa sinasabing Book of Og na binabanggit sa mga fragment ng Dead Sea Scrolls, may mas lalong kakaibang salaysay. Ayon dito, si Og ay nabuhay umano ng humigit kumulang 3,000 years mula pa sa panahon bago ang baha hanggang sa araw ni Moises. Nang magsimulang bumaha, sinasabing umakyat si Og sa pinakamataas na bundok sa rehiyon, umaasang makakatakas sa hatol ng Diyos. Ngunit hindi tumigil ang tubig. Patuloy itong tumaas, lampas sa mga bundok. Sa huling sandali ayon sa alamat, lumangoy si Og sa nagngangalit na alon, kumakapit sa malalaking troso ng sidar na buhay sa gitna ng sakuna ng walang pagkain at walang tubig. Tanging isang sinaunang lakas ang umano'y nagpanatili sa kanya. Isang lakas na pinaniniwalaan ng marami na hindi na makatao, kundi sobrenatural. May ilang scholar din na nagsubok magpaliwanag ng kakaibang tibay ni Og sa mas praktikal na paraan. Ikinumpara nila ito sa hibernation ng mga oso, isang estado kung saan halos humihinto ang normal na galaw ng katawan para mabuhay sa matinding kondisyon. Ayon sa pananaw na ito, dahil si Og ay hindi pangkaraniwang nilalang, maaring pumasok siya sa isang uri ng vital stupor, isang kalagayang halos tulog ang katawan ngunit buhay pa rin, na nagbigay daan sa kanyang mahabang pananatili kahit sa sukdulang hirap. Pero may mas nakakagulat pang mga kwento. Sa ilang sinaunang esoteric na tradisyon, sinasabing naunahan ni Og ang sakuna. Ayon sa alamat, hindi siya umasa sa arka ni Noe. Sa halip, gumawa raw siya ng sarili niyang arka. Hindi ito kopya ng arka ni Noe, kundi isang napakalaking istruktura, akma sa kanyang laki at lakas. Ginamit umano niya ang malalaking puno mula sa kagubatan ng Bashan, lalo na ang mga cedar na kilala sa tibay at tagal. Sa kwentong ito, ang barkong ginawa ni Og ay sapat hindi lamang para sa kanya, kundi pati sa ibang higante at ilang hayop na naninirahan sa mayamang lupain ng Bashan. Isang arka ng mga higante, ginawa ng higanting mga kamay na naglayag mag-isa sa ibabaw ng hatol ng Diyos. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang mga misteryo. May mas madidilim pang tradisyon na humahamon sa normal na takbo ng oras at buhay. Sa ilang sinaunang Jewish texts at mystical interpretations, sinasabing hindi raw nabuhay si Og bago ang baha. Sa halip, ipinanganak daw siya pagkatapos ng sakunang iyon. Ayon sa bersyong ito, si Og ay bunga ng isang bawal na pagsasama sa pagitan ng isang fallen angel, isa sa mga watchers na itinapon mula sa langit, at isang babaeng tao. May ibang salaysay naman na nagsasabing ang kanyang pinagmulan ay isang demonyo na nakipag-isa sa isang pagan priestess. Kaya isinilang si Og bilang isang nilalang na parehong makapangyarihan at isinumpa. Ang ganitong paniniwala ay may koneksyon sa Genesis chapter 6 kung saan binabanggit ang presensya ng mga Nephilim bago at pagkatapos ng baha. Isang maliit ngunit nakakabahalang pahiwatig na maaring nagpatuloy ang dugo ng mga higante kahit matapos ang hatol ng Diyos. Sa ganitong pananaw, si Og ay hindi lang basta nakaligtas. Siya ay muling paglitaw. Isang bagong henerasyon ng mga higante, direktang inapo ng mga rebeldeng espiritual na puwersang minsang nagtangkang sirain ang nilikha ng Diyos. Isang nilalang na ang mismong pagsilang ay hamon sa banal na plano. At dahil dito, ayon sa paniniwala, pinahintulutan lamang siyang umiral hanggang sa takdang oras, ang panahong haharapin siya ng bayang pinili ng Diyos. Ang kanyang trono ay matatagpuan sa Bashan, isang lupain na taliwas sa kadiliman ng kanyang katauhan. Ang Bashan ay mayaman at maganda. Mainam sa pagpapastol, sikat sa malalaking kawan at sa likas yamang nagbibigay buhay sa buong rehiyon. Lalo na ang mga cedar ng Bashan, lubos na pinahahalagahan noong sinaunang panahon.
Ginagamit ang mga ito sa mahahalagang gusali at maging sa mga seremonyang panrelihiyon. Isang lupain ng kasaganaan na pinamunuan ng isang haring balot sa dilim. Ang unang banggit sa Biblia tungkol kay Og o mas tama tungkol sa kanyang bayan ay makikita sa Genesis chapter 14 verse 5. Sa bahaging ito isinalaysay ang isang madugong digmaan na pinangunahan ni Haring Chedorlaomer ng Elam kasama ang iba pang makapangyarihang mga hari. Nilusob nila ang mga Repaim sa isang lugar na tinatawag na Ashtaroth Karnaim, isang lugar na pinaniniwala ang tirahan o sentro ng kapangyarihan ni Og. Madalas lampasan ng marami ang tagpong ito. Pero sa totoo lang, ito ang isa sa mga susi para maunawaan kung gaano nakatagal at gaano kalakas ang lahi ng mga higante. Ang Ashtaroth Karnaim, na tinatawag din bilang Ashtaroth o simpleng Karnaim, ay isang lungsod na binanggit sa Old Testament. Matatagpuan ito sa isang napakahalagang lokasyon sa pagitan ng mga lupain na kilala natin ngayon bilang Israel, Palestine, Jordan at bahagi ng Syria. Isa itong lungsod na may malaking impluensya. At nang mapasailalim ito sa pamumuno ni Og, naging kuta ng paglaban-laban sa kalooban ng Diyos. Dito sa gitna ng isang lupain na umunlad sa pamumuno ng isang higante, unti-unting hinuhubog ang kasaysayan. Bagamat ang Bashan ay kilala bilang mayabong, maganda at sagana, ang uri ng pamumunong umiiral dito ay kumakatawan sa mga bagay na matagal nang hinatulan sa sinaunang mundo. At dahil dito, ang lupain ng Bashan ay itinakdang maging entablado ng isa sa pinakamalalaking banggaan sa pagitan ng langit at laman. Nang ang bayan ng Israel sa pamumuno ni Moses ay magsimulang umusad patungo sa lupang pangako, isang napakalaking balakid ang kanilang hinarap, ang Bashan. Isang makapangyarihan at mayamang kaharian, pinamumunuan ni Og, ang hari ng Bashan, at ang huling kilalang higante mula sa lahi ng mga Refaim. At doon sa pagitan ng luntiang burol at malalawak na kapatagan ng lupain ng mga higante, nagbago ang direksyon ng kasaysayan. Hindi yumuko si Og sa pagdating ng Israel. Sa halip humarap siya sa digmaan, determinadong pigilan ang katuparan ng mga pangakong ibinigay ng Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob. Ngunit nagsalita ang Panginoon kay Moises at sinabi, "Huwag kang matakot sa kanya, sapagkat ibinigay ko na siya sa iyong kamay, kasama ang kanyang bayan at ang kanyang lupain." At mula sa sandaling iyon, malinaw na ang laban ay hindi na lang pagitan ng dalawang hukbo. Ang mismong labanan ay mabilis ngunit matindi. Ito ay malinaw na nakatala sa Numbers chapter 21 verses 34 to 35 at mas detalyadong ipinaliwanag sa Deuteronomy chapter 3 verses 1 to 7. Dito tuluyang natalo si Og kasama ang kanyang hukbo at ang kanyang mga pinatibay na lungsod. Sa pagbagsak niya, bumagsak din ang huling higante ng lahi ng Rephaim. At kasama nito isang buong panahon ang nagtapos. Ang Ashtaroth Karnaim na minsang sumisimbolo sa kapangyarihan ng Bashan ay napasailalim na sa kontrol ng Israel. Bagamat binanggit lamang ang lungsod bilang bahagi ng mga nasakop na lupain, napakahalaga ng papel nito. Ang pagkakakuha sa Ashtaroth Karnaim ay nagbukas ng daan para sa ganap na kontrol sa buong Bashan at pinatibay ang presensya ng Israel sa silangan ng Jordan. Ang Bashan ay isang malawak at mayamang lupain. Umabot ito mula sa timog ng Gilead hanggang sa maniebeng tuktok ng Mount Hermon at mula sa Jordan River sa kanluran hanggang sa silangang hangganan ng Sula. Isa itong lupain na sagana. May matabang lupa, malalawak na pastulan at mga kagubatang puno ng oak at cedar. Pagkatapos ng tagumpay, ang rehiyong ito ay ibinigay ng Diyos sa kalahating tribo ng Manase, gaya ng inilalarawan sa Joshua chapter 13 verses 29 to 31. Ito ang katuparan ng isang pangako, ang pisikal na anyo ng tipang ginawa sa pagitan ng langit at ng isang bayang minsang gumala lamang sa disyerto. Sa mga lungsod ng Bashan, Golan ang namukod tangi. Ito ay pinili bilang isa sa mga cities of refuge, mga banal na lugar kung saan maaaring sumilong ang mga taong nakapatay ng hindi sinasadya. Dahil dito ang Golan ay naging simbolo ng hustisya at awa, ayon sa Joshua chapter 21 verse 27. Samantala, ang Argob, isa pang lungsod sa rehiyon, ay naging mahalagang administrative district sa panahon ng paghahari ni Solomon, gaya ng binanggit sa 1 Kings chapter 4 verse 13. Sa ganitong paraan, ang Bashan ay tuluyang nabago mula sa lupain ng mga higante patungo sa lupain ng batas, kaayusan at pamamahala ng Diyos. Isa pang lupain na dating sakop ng kaharian ni Og ay ang Arab. Isa rin itong mayamang rehiyon, may malalawak na pastulan para sa mga hayop at likas yaman na nagbigay ambag sa kaunlaran ng bayan.
Matapos ang pagkatalo ng higante, ang Arab ay isinama sa lupain ng mga tribo ng Manase at Gad at naging bahagi ng bagong mapa ng lupang pangako ayon sa paghahating iniutos ni Moises at kalaunay na itala sa mga aklat ng kasaysayan ng Biblia. Sa kabila nito, kahit matapos ang dakilang tagumpay na yon, hindi agad naging tahimik ang Bashan. Sa panahon ng masamang haring si Hazael ng Syria, pansamantalang nasakop ng mga kaaway ang ilan sa mga lungsod ng Bashan, gaya ng nakatala sa 2 Kings chapter 10 verses 32 to 33. Ngunit hindi nagtagal ang tagumpay ng mga kaaway. Ayon sa propetikong salita ni Elisha, muling nabawi ni Haring Jehoash ang mga lungsod na iyon at naibalik ang Bashan sa kamay ng Israel. Tulad ng sinasabi sa 2 Kings chapter 13 verse 25, natupad ang propesiya at muling nakita ng bayan ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala ang Bashan sa sentro ng mga dakilang tala ng kasaysayan. Ngunit hindi nawala ang alaala nito. Patuloy itong binabanggit ng mga propeta at ng mga manunulat ng awit dahil sa yaman ng lupain. Ang malalawak na pastulan nito na angkop sa malalakas na hayop ay inaalala sa Ezekiel chapter 39 verse 18 at Psalms chapter 22 verse 12. Ang malalaking punong oak ng Bashan ay binanggit sa Isaiah chapter 2 verse 13 at Ezekiel chapter 27 verse 6. Samantalang ang ganda at kasaganaan ng lupain ay inalala sa mga pahayag ng Amos chapter 4 verse 1 at Jeremiah chapter 50 verse 19. Kahit nakalimutan na ng tao, hindi kinalimutan ng Diyos ang Bashan. Pagkatapos ng pagkakatapon, ang buong rehiyon sa silangan ng Jordan ay mas kilala na sa pangalang Gilead, isang tawag na sumaklaw sa lupain na dating tinatawag na Bashan. Sa muling paghahati at pagsasaayos, ang dating Bashan ay nahati sa 4 na pangunahing distrito. Golan, sa rehiyon ng mga kilalang burol na hanggang ngayon ay dala pa rin ang pangalang iyon. Hauran, binabanggit sa Ezekiel chapter 47 verse 16. Bilang lungsod o hangganang distrito. Argob ang dating sentrong pang-administrasyon at Bata-Naia ang pangalang ginamit para sa Bashan sa mga Greco-Roman na tala. Sa ganitong paraan, ganap na nabago ang lupain ng huling higante. Ang lugar na minsang naging simbolo ng pagtutol sa layunin ng Diyos ay naging bahagi ng pamana ng Israel. Isang patunay na walang kapangyarihang tatagal kapag ang kalooban ng Diyos ang tumutupad. Ganun pa man, ang Bashan na minsang naging trono ni Og ay tuluyang nagbago. Ito ay naging lupain ng mga pastol, lungsod ng kanlungan, tahanan ng mga propeta, at tagpuan ng mga natupad na pangako ng Diyos. Ayon sa ilang sinaunang tradisyon, hindi raw si Moises ang tumapos kay Og, kundi si Joshua, ang matapang na mandirigmang hahalili kay Moses bilang leader ng Israel. Sa mga kwentong ito, sinasabing humarap si Joshua kay Og ng harapan, may hawak na sibat, at doon tuluyang bumagsak ang higante ng Bashan, kasabay ng pagtatapos ng isang lahing matagal ng lumalaban sa plano ng Diyos. Ngunit kahit sino pa ang humawak ng sandata, iisa ang katotohanan. Si Og ay isa lamang sa maraming higanting hinarap ng Israel sa pagpasok nila sa lupang pangako. Ang Canaan ay tunay na lupain ng pangako, pero isa rin itong lupain ng panganib. Pinaninirahan ito ng mga makapangyarihang bayan, mga lungsod na pinatibay para sa digmaan, at mga nilalang na parang hinubog mula sa bangungot ng sinaunang mundo. At sa lahat ng mga kalabang iyon, namukod tangi si Og. Tinatayang halos 15 feet ang taas niya at higit 6.5 feet ang lapad. Ang kanyang presensya ay sapat na para manginig ang sino mang humarap. Isa siyang nilalang na may laman at dugo, ngunit halos alamat ang sukat. Ang harapin si Og ay parang humamon sa isang buhay na bundok. Isang nilalang na ang pinagmulan ay umaabot sa mga sirang simula ng mundo. Ang kanyang katawan ay parang muog, ang kanyang mga braso ay parang mga punong oak, at ang kanyang tinig tila gumugulong sa mga lambak ng Bashan na parang kulog. Isang halimaw, hindi lang isang hari, kundi isang buhay na paalala ng panahong pinili ng Diyos na burahin sa pamamagitan ng baha. At gayon pa man bumagsak si Og. Dahil gaano man kalaki ang isang higante, walang kaaway ang hindi kayang talunin ng kalooban ng kataas-taasan. Walang pader ang mananatili kapag ang Diyos na ang nagtakda ng tagumpay para sa kanyang bayan. Si Og ang huling Rephaim, at sa kanyang pagbagsak hindi lang isang labanan ang natapos. Isang buong panahon ang nagwakas. Isang panahon ng dilim na tuluyang nilibing ng liwanag ng pangako ng Diyos.